ng mga tunay na testigo sa sindikato ng pandarambong at sistematikong korupsyon sa ilalim ng gobyerno ni Marcos at Romualdez. Ang ating mga kapatid na mga former soldiers, karamihan ay mga ex-marines, na naging personnel sa ilalim po ni dating Congressman Saldico, kasama ang mga abogado at iba pang mga sectoral representatives, ay nagbabaybay po ng lansangan patungo sa Senado. Sa araw na ito, ang Senado po ay inostage na ni Marcos Jr. ng kanyang asawa na si Lisa Araneta. Bagamat hindi nila inaamin, pero alam naman po natin ang katotohanan. Huwag na tayong magbulahan dito. At ang kanilang isa sa mga asong ulol na tagapag-atake sa demokratikong institusyon ng ating gobyerno na sa loob na ng Senado, ang kapatid ng kanilang bulldog na ombudsman na si Boying Rimulya, ang kanyang kapatid na si DILG Secretary John Vic Rimulya ay nasa loob na ng Senado. Ang 18 Marines at mga testigo mukhang hindi makakapasok sa loob ng Senado, pero ang mga nagtatabon-tabon at nagtatakip sa katotohanan ng pandarambong sa ating lipunan at kabulukan ng gobyerno ni Marcos, libre na makapasok sa Senado. Aantayin natin kung ano ang magiging paninindigan ng 10 natitirang the great remaining 10 senators in the Senate, plus yung dalawa na ngayon ay hindi nila kasama, si Senator Bato de la Rosa, si Senator Jinggoy Estrada. Mga kababayan, kagabi po mga alas 11 ng gabi, kumalat ang mensahe ng kapatid ni Bongbong Marcos Jr. na si Senator Amy Marcos. At ang binabanggit ni Senator Amy Marcos alas 10 ngayong umaga, nananawagan siya sa sambayanang Pilipino na tumungo sa lansangan sa labas ng Senado upang maging bahagi ng pagtatanggol sa institusyon ng Senado, pagtatanggol sa katarungan at katotohanan, kung saan, kung hindi matutuloy sa loob ng Senado ang tinatawag na Senate Blue Ribbon Committee investigation, gaganapin natin ang Senate Blue Ribbon investigation dito sa lansangan mismo sa labas ng Senado. Payag ba kayo mga kapatid? Payag ba kayo, Captain Ray Valeros? Payag ba kayo mga kababayan? Ayun! Kumuha ka ng isang microphone, samahan mo dito. Si Ka Eric Padre Oliver, where are you? Halika kayo mga kababayan. Sa oras na ito ay magsisimula po ang ating countdown at panawagan. Ang Senado ay hindi pagmamay-ari ni Marcos Jr. Ang Senado ay hindi pagmamay-ari ng Dusi Judas sa mga senador na ngayon na ginagamit ni Ginoong Marcos sa pagtatabon-tabon sa kanyang kriminal na pananagutan, sa kanyang pananagutan sa pandarambong at pangungurakot sa kaban ng bayan. Ang Senado bilang institusyon at haligi ng lehislatura at bahagi po ng instrumento sa check and balance of democracy ay pagmamay-ari ng soberenya at kapangyarihan ng taong bayan. Tama? Tama! Kaya ang Senado po, kung hindi papayagan physically sa loob gumawa ng Senate Blue Ribbon Committee investigation, mga kababayan, ang ating dapat gawin ay ang pagkakaroon ng Senate Blue Ribbon Committee direkta mismo sa hanay ng mga mamamayang Pilipino. Tama? Tama! So samahan ako ni Brother Captain Ray Valeros from United People's Initiative at Brother Benj Tison. Please Tison. Sana si Benj parang high na haya, parang hype na hype pa. Kuya Eric, ito yung pagkakataon na baka pwedeng sagutin mo yung katanungan natin. Nakikita natin yung alyansa ng Makabayan, Dilawan at saka administration. Ano yung masasabi mo dahil kahapon at mga nakarang araw pa, nakikita natin talaga yung hatak nila, bayaran talaga yon at bilib ako, ang nagdadala lang yung nagchat-chat eh. Pero yung mga nakasunod sa kanila, hindi nila alam kung ano yung dahilan, bakit sila nandito. So, ang tanong ko sa iyo, Kuya Eric, ganito. Ano pa talaga yung galaw ngayon
ng Makabayan, bakit sila nag-alyansa sa Dilawan at sa rehimen ng Marcos? Kuya Eric. Magandang tanong yan, mga kababayan. Ang Makabayan Block o yung Kamatayan Block sa Kongreso, yung Bayan Muna, Anak Pawis, Gabriela, Kabataan NPA Recruiter, tsaka yung Alliance of Communist Teachers. Ito po ay mga organisasyon, Brother Captain Ray, na hawak ng Communist Party of the Philippines, New People's Army at ng NDF. Tinatawag po silang urban operatives. Ibig sabihin po, mga kababayan, sila ay naglalayong pabagsakin ang gobyerno. Para mapabagsak ang gobyerno, ang isang klasiko na taktika nila is mag-infiltrate sa gobyerno. Dito ka ba, Captain Ray? Nag-feedback ka dito. Ang ibig sabihin po, join the government to destroy the government. Yun po yun. Ibig sabihin po, si Marcos at sina Romualdez nagpapagamit at nagkagamitan sa mga komunistang urban operatives para pahinain ang gobyerno. Sa pagkadesperado ng gobyerno ni Marcos na magkaroon ng suporta sa poder dahil ang taong bayan ayaw sa kanya, ginamit nito ang mga kalaban ng kanyang kalaban. Ang prinsipyo naman dyan, mga kababayan, ay the enemy of your enemy can be your friend. Ang kaaway ng iyong kaaway ay pwedeng gamitin mo na maging kaibigan. So kaaway po ng Duterte Good Government Projects and Programs ang CPP, NPA, NDF dahil nilalabanan po ni Pangulong Duterte at ng kanyang pamumuno at ng uri ng kanyang politika ang terorismo, ang kriminalidad, ang droga, ang sindikato at mga kurakot. Lahat ng ito ay ginagawa ni Marcos. Kaya kailangan niya ng lumalaban sa mga Duterte. Ginagamit po ang Makabayad o Kamatayan Block na ito para lituhin at linlangin ang taong bayan. Pero hindi tayo papayag. Sapagkat ang hanay ng mamamayan na nagmamahal sa tamang pamamahala, matino at matuwid na gobyerno ay higit na mas marami kaysa mga urban operatives na ito na pinupunduhan at ginagamit ni Marcos para umatake sa mga Duterte. Yan ang tinatawag na classic divide and rule, and then let your enemy become your friend for a while you are still using them to destroy your main enemy. Sino ang main enemy ni Marcos? Ang mga Duterte. Dahil hindi siya papayag na magiging matino ang gobyerno, walang korupsyon at walang pandarampong. Sino ang apektado kapag Duterte ang namumuno o may kaparehong programa sa mga Duterte? Ang CPP, NPA, NDF. Kaya sila ang pinaka-conveniente na makakaalyado at magagamit ni Marcos. Maraming